Pagpapatupad ng Magna Carta for the Poor, ating tatalakayin kasama si Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Secretary Lopez, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Yusek Mards, Ninya, at naimbitan niyo uli ako dito sa inyong programa Bagong Pilipinas. Yes, welcome back, sir. Secretary, para mas maunawaan po ng ating mga kababayan, ano po ba ang Magna Carta for the Poor at ano po ang layunin at kahalagahan nito base sa nakasaad po sa Republic Act number 11291? Ang Magna Carta of the Poor ay pagtugon sa patakaran ng Estado na iangat ang kabuhayan at pamumuhay ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap sa pamamagitan ng mga sectoral, area-based, and focus programs upang matamo yung minimum basic needs at sa pamamagitan ng partnership ng national government, local governments, at saka ng basic sector. Sir, Secretary, maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung ilan sa mahalagang detalye ng implementing rules and regulations ng Magna Carta of the Poor? At ano po ang significance ng mga ito sa implementation process? Basically, yung implementing rules and regulation ng Magna Carta of the Poor ay ayon din dun sa batas. No? At ito ay unang nalagdaan noong 2021, yung batas ay naisakatuparan noong 2019, subalit nagkaroon ng pandemic during that time, medyo na-delay yung IRR. And it was signed by former NAPSI lead convener, the former cabinet secretaries, and the basic sector. Ang features naman ito ay nagsasabi ano yung mga 5 fundamental rights ayon sa Magna Carta of the Poor, which include adequate housing, adequate food, decent work, highest attainable standard of health, at saka yung relevant and quality education. So, and of course, yung social protection. Yan yung mga pangunahing tunguhin ng ating Magna Carta of the Poor. At kasabay niyan, yung pagbalangkas ng National Poverty Reduction Plan, which is the main mandate of NAPSI in the implementation of Magna Carta of the Poor. At kasama rin dyan yung mandato ng mga local government units to prepare the respective local poverty reduction action plan, where the local government agencies and the basic sector, national government agencies, and other stakeholders will focus their effort on the 5 fundamental rights. So basically, yun yung laman ng ating IRR. Okay. Secretary, ano naman po ang masasabi ninyo sa pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List na hindi sapat ang pagpapatupad ng NAPSI at ng NEDA ng Magna Carta of the Poor? Ano po ba ang role ng NAPSI sa pagpapatupad po nito? Nagpapasalamat tayo kay Congressman Marcoleta sapagkat mabuti na nasabi niya yung ganitong sitwasyon sapagkat magkaroon tayo ng pagkakataon na mailinaw ano ba yung ginagawa ng NEDA at saka ng National Anti-Poverty Commission in accordance with law. So yung sinasabi na wala tayong IRR, meron na po, in fact 2021 pa yan, at currently dahil merong mga amyenda na kailangan, ongoing yung process ng amendment at yung implementation nito in terms of programs na kailangang ipatupad. Ang magbuhat po noong sa batas ito ay nakalagay naman na doon sa batas ano yung mga programa na tututukan. Tututukan ng programa ng DSWD, nakalagay halimbawa doon yung 4Ps, Sustainable Livelihood Program. Sa DOLE nakalagay doon yung Emergency Employment Program, kasama na yung TUPAD. Yung sa DepEd, kasama yung voucher system, kasama yung mga supplemental feeding program, socialized housing program, yung universal healthcare program. So nakalagay na po yan doon sa mga batas at nagtuloy-tuloy yan. At dahil doon po sa ginawa natin na National Poverty Reduction Plan na inaprubahan na ito ng NAPSI and Bank, ay nailatag na natin ano yung mga programa. At nakita natin na noong 2023 General Appropriations Act ay meron tayong na-enroll na mga programa from national government agencies amounting to 616 billion worth of projects, excluding the infrastructure projects that also create employment and livelihood for our people. And
ito yung sinasabi ko na pagtugon doon sa 5 fundamental rights. At natutuwa po tayo, yung ating mga kongresista at mga senador ay tumutulong upang tuloy-tuloy na punuan itong mga programa na ito. So the programs and projects are already in place and funded within the General Appropriations Act. Bagamat may mga nakikita pa kaming kailangang tugunan, kailangang dagdagan ng mga budget, but we can say ang mga programang ito ay nakatulong dun sa pagbaba ng poverty incidence from 2021 na 18.1% to 15.5% noong 2023. So nagsama-sama itong mga programa na ito. Sir, no, siguro para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, bukod sa mga nabanggit niyo po, maaari po ba kayong magbigay ng ilan pa sa mga accomplishments ninyo in relation sa Magna Carta of the Poor? At sino-sino po ang mga nakasama ng NAPSI sa pagpapatupad po nito? Well, una, binalikan natin yung batas. Nung ako ay na-appoint ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, nakalagay doon, dapat mayroong National Poverty Reduction Plan. And we did that immediately. Nagkaroon tayo ng consultation sa ating mga kababayan, sa mga basic sector, national government agencies, and local government units. At yun nga ay naaprubahan noong July 10, 2024. At iyan ay i-roll out na natin dun sa mga LGUs. At nabalangkas din natin yung joint memorandum circular with DSWD, DILG, PSA, and of course yung NAPSI and NEDA, yung Joint Memorandum Circular for the Formulation and Implementation of National Poverty Reduction Plan. At nakonduct na natin yung orientation seminar sa lahat ng probinsya ng ating bansa. So, inabot namin ito at naipaliwanag na namin yung Magna Carta of the Poor, and they are now ready to prepare their respective local poverty reduction action plan. At pipirmahan na din namin ng DILG yung Joint Memorandum Circular for Local Poverty Reduction Action Plan. Alam nyo, kailangan ng mga legal coverage para ito ay tumakbo at ito ay nagawa na natin. Ang susunod dito, syempre, yung harmonization, convergence ng mga programs ng national government agencies at saka ng mga local government units. At nakita namin, ang daming programa nagtutulungan yung LGUs at saka yung NGAs sa pagpapatupad ng mga programa upang tugunan yung 5 fundamental rights na nakalaan dun sa Magna Carta of the Poor. May specific budget po ba na allocated para sa mga LGU, para po dito sa Poverty Reduction Action Plan ng mga ito? At kumusta din po ang compliance ng mga local government units tungkol po dito? Yung ating mga LGUs ay may sarili namang budget, and pinuprograma nila yung budget na yan based sa kanilang annual investment program, at naka-allocate na yung pondo nila paano gagamitin. Meron silang development funds na nandyan, at yung development funds yan ay inilalaan ng mga LGUs depende dun sa pangangailangan ng kanilang mga constituents. At batid dun sa mga pangangailangan na yan ng mga constituents nila, pumapasok din yung national government agencies. At nakikita namin nagko-complement yung programs kung ang priority halimbawa ng LGU ay agricultural development, yung Department of Agriculture ay nandyan. No? Kung ang kailangan nila ay mga livelihood programs, nandyan yung tumutulong dyan yung DTI, nandyan yung DOLE, kung kailangan ng supplemental feeding program, nandyan yung DSWD, nandyan yung DepEd, at nandyan din yung mga iba pang mga sektor. So ganyan po yung example nung nakikita naming pagtutulungan, convergence, harmonization ng mga programa ng ating pamahalaan. Sir, paano naman po sinisiguro ng NAPSI na naka-align sa national poverty reduction effort yung mga local initiative efforts? Yan yung una nating sinisigurado. Inangkla natin yung National Poverty Reduction Plan natin at National Anti-Poverty Action Agenda doon sa Philippine Development Plan. At nakita natin yung mga comprehensive development plans ng mga local government units ay naka-anchor din doon sa Philippine Development Plan. So madali na nating mai-align yung kanilang mga programa ng ating LGUs sapagkat halos nung tiningnan namin yung kanilang mga current programs ay nakita namin ay konti yung mga adjustments na lang na kailangan. No? But of course, they need additional resources to address yung mga specific development needs, particularly those needs identified during the community-based monitoring system na ginagawa naman ngayon ng PSA at saka ng mga local government units.
Sa ngayon, ano po yung mga hinaharap na challenges o hamon ng NAPSI sa pagpapatupad po ng Magna Carta of the Poor? Yun mismong mandato namin na harmonization and convergence. Yan yung challenge, no? Dahil maraming agencies, maraming organizations involved, maraming sector na involved. Ayan yung challenge, paano namin sila pagsasama-samahin at paano pagsasabay-sabayin yung mga programa. Halimbawa, merong programa sa ating mga magsasaka. Dapat ang mga programa dyan ay hindi lang yung intervention ng DA. Dapat nandyan din yung intervention ng DOLE, intervention ng BIFAR, intervention ng DSWD, ng DepEd. Yan yung sinasabi naming harmonization. At yan ang nakikita namin mangyayari yan through the local poverty reduction action planning. At maganda yung mga ugnayan naman ng ating mga LGUs at ng national government agencies. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan at sa mga mambabatas tungkol sa pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor. Well, nananawagan po tayo dun sa ating mga kaibigan sa Senado at saka sa Kongreso na magtiwala po kayo na ang NEDA at ang National Anti-Poverty Commission ay patuloy na ipinapatupad ang Magna Carta of the Poor kasama ang mga national government agencies, ang basic sector at local government units. Of course, nananawagan din tayo na sana ay dagdagan nyo pa ng budget yung operations ng National Anti-Poverty Commission, hindi lang sa capacity building, hindi lang sa program monitoring, but yung actual poverty reduction programs and projects na naiisip po ng ating mga batayang sektor at mga local government units. Maraming salamat po. Bakit magkano po ba? Ang budget lang ng NAPSI, more than 300 million lang to cover yung aming operations at the national level. And you know, we are monitoring these enrolled programs of more than 600 billion. And we are working with more than 1,500 municipalities, 133 cities and 83 provinces. So medyo, if we will provide technical assistance, that small budget will not be enough for us to cover and implement our own mandates. Okay, magkano po sana ang hinihingi ninyo? Well, nangingi kami, unang-una, yung hiningi namin, yung People's Development Trust Fund na maitayo ito dahil sa batas ng National Anti-Poverty Commission, dapat merong 4.5 billion na People's Development Trust Fund na hanggang ngayon, ito ay tinadhana ng batas pero hindi pa na ipapatupad. At ito hinihiling natin sa ating Pangulo at sa ating mga mambabatas na pondohan na itong unfunded funds na ito. Kasi kung ito ay mapondohan, hindi naman namin gagamitin yung 4.5 billion. Ang gagamitin lang namin dito ay yung at least yung interest income at malaki ng bagay yon para magtuloy-tuloy yung aming capacity building program with LGUs and basic sector, including itong mga technical assistance sa kanila. Wow, from 300 million to 4.5 billion. Yeah, yan yung nasa batas kasi na dapat Opo. meron kaming People's Development Trust Fund. Yes. Okay, good luck po sa inyo, sir, ha? Good luck, sir. At All sana the po best. marinig ho nila yung diing niyo po. Yeah, maraming salamat ulit at inaasahan natin itong ating panayam ay mapakinggan ng ating mga kaibigan sa Senado at May sa replay Kongreso. naman to, di ba, Nina? Yes, ulitin po yan mamaya sa IBC 13, di ba? At saka dito rin po sa PTV4. Maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission.